ko ang binibining marikit na dalangin ko. Pero di pa man siya lubusan nakakalayo mula sa pwesto nila, ay ganoon na lang ang gulat ni Sammy nang biglang may humablot sa braso niya. Chapter 7. Give me back my wallet. Wika ng isang baritonong boses. Ramdam niya ang higpit ng hawak nito sa braso niya. Paglingon niya ay tumambad sa mata niya ang isang matangkad at napakagwapong mukha ng lalaki na bakas ang galit sa mukha. Napakagwapo na mukha nito. Ang kulay itim at medyo alon-alon nitong buhok, ang makakapal na kilay at pilik mata, at lalong hindi nakaligtas sa paningin niya ang kulay asul na mga mata nito na mariing nakatitig sa kanya. Gayon din ang matangos nitong ilong at labi nitong mapupula. Napapalunok siya habang nakatingala at nakatitig pa rin sa gwapong mukha nito. Ramdam pa rin niya ang higpit ng pagkakahawak nito sa braso niya. Lalo naman nangunot ang noo ng gwapong lalaki at lalo siyang pinaningkitan ng mata. Nahuli din kita. Now, give back my wallet. At sasama ka sa akin sa presinto. Galit at matigas na sabi nito. Pinilit siyang hilain. Nawala ang kaninang paghanga niya sa gwapong mukha ng lalaki at napalitan ng inis. Hoy mister, bitawan mo ko. Hindi ko ninakaw yung wallet mo. May naghagis lang yan sa akin kaya napunta sa akin. Galit niyang sagot. Hindi siya magpapatalo sa mokong na to. Palusot ka pa, Ining. Ang bata-bata mo pa. Ang lakas-lakas na ng loob mong sumama sa mga magnanakaw. Hindi pa rin naniniwalang sabi ng lalaki na pilit pa rin siyang hinihila. Nagtitinginan na rin ang mga taong nasa paligid nila habang nagbubulungan. Nagpatuloy siya sa pagpupubiglas pero lalo lang humihigpit ang pagkakahawak nito. Sinabi ng bitawan mo ko eh, hindi ako kasama ng mga nagnakaw ng wallet mo. Sigaw niya, pero para itong walang narinig. Pilit pa rin siyang hinihila ng lalaki. Bitawan mo ko! Una, hindi ako ininga. Matanda na ako. Pangalawa, hindi ko nga ninakaw yung wallet mo at tigas din ang bungo mo. Sigaw niya muli dito habang nagpupumiglas pa rin. Lumingon ito muli at tinitigan siya. Nahinto naman siya sa pagpupumiglas. Dadalhin kita sa mga pulis para hindi ka na umulit at doon ka na magpaliwanag. At isusumbong mo pati na rin ang mga kasabwat mo. Diin itong wika sa mukha niya. Biglang umakyat ang dugo sa ulo niya. Nakipagsukatan siya ng titig sa lalaki na animoy handa siyang lapain. Hindi siya papayag na pagbintangan siya nitong magnanakaw at hindi siya papayag na makulong dahil sa pangbibintang nito. Malakas niyang binigyan ng suntok ang mukha ng lalaki gamit ang kanan niyang kamao. Nabitiwan siya nito dahil sa pagkabigla. Agad siya nag-fighting form position at itinaas ang dalawang kamao sa tapat ng dibdib para sa depensa at opensa. Naghiyawan naman bigla ang mga taong nasa paligid nila. Animoy nanonood ng isang pelikula. Nakita niyang nakabawi ito sa pagkabigla. Tumayo ito ng tuwid at nakangisi itong tumitig muli sa kanya habang pinupunasan ang gilid ng labi na pumutok. Tiningnan saglit ng lalaki ang hinalaki nitong may dugo pagkatapos ay lalong lumapad ang pagkakangiti na parang aliw na aliw sa kanya. Baliwala lang ang tinamong suntok. Lalo siyang nainis dahil sa nakakaloko nitong ngiti. Kaya naman, bago pa ito makasugod sa kanya, ay binigyan niya uli ito ng isang malakas na sidekick na tumama sa dibdib nito. Nabigla siya nang mapaatras lang ang lalaki sa lakas ng sipa niya at hindi man lang natumba. Naghiyawan at nagsigawan palalo ang mga tao. Ang iba ay nagpupustahan na. Nahagip pa ng mata niya si Kado na nakangisi sa kanya sa bandang likuran ng kumpol ng mga tao. Alam niyang sinadya ng mga ito ang paghagis ng wallet sa pwesto niya para mapagbintangan siya. Sir, ayos lang kayo? Magpapatawag na ho ba ako ng pulis? Nilingon niya ang bagong dating na isang malaking mama. Bus siguro ng lalaki ang kumag na nasa harapan niya. Okay lang ako. Huwag ka na magpatawag ng pulis. Wika nito na hindi naalis ang tingin sa kanya habang nakangisi pa rin na para nakakita ng kalaro sa katauhan niya.
You are a good kid. Pero hindi ito ang huli nating pagkikita. Dahil mas magiging masaya ang susunod. Ipunin mo ang lakas mo. Pagkasabi nito ay agad nang tumalikod at mabilis na naglakad papalayo. Hindi na rin ito kinuha pa ang wallet. Unti-unti na rin nagbalikan sa mga ginagawa ang mga taong nakiisyoso. Ang iba pa ay nagsingilan na sa mga pusta nila. Uy, panalo ko! Akin na yung pusta mo! Narinig niya ang wika ng isang binatilyo. Sana pala kay Sammy na ako tumaya kanina. Sayang, akala ko kasi marunong makipagsuntukan yung gwapong lalaki. Sayang lang ang ganda ng katawan at tangkad. Wala rin naman palang binatbat. Reklamo naman ng kapustahan nito. Pagdating niya sa bahay ay hindi pa rin mawala sa isip niya ang nangyari. Nakalimutan na rin niyang idaan kay Kapitana ang wallet. Nay, andito na ho ako. Tawag niya at malam niya siyang lumapit dito at nagmano. Oh, bakit ganyan itsura mo? Para ka nakipag-away. May bumastos na naman ba sa'yo? Nag-aalalang tanong nito. Binuksan nito ang kaserola at tinikman ang niluluto. Wala ho, Nay. Pagod lang po siguro ako. Maliligo na muna ho ako. Paalam niya at mabilis na nagtungo sa kwarto at kumuha ng pamalit. Nang matapos silang maghapunan ay mabilis niyang niligpit ang pinagkainan nila at hinugasan. Pagkatapos ay mabilis na siyang umakyat sa kwarto niya. Iniwan na niya ang nanay at si Brandon na nanonood pa sa ibaba. Ibinagsak niya ang katawan sa may katigasan niyang kama at tumitig sa plywood na kisame nila. Hindi pa rin mawala sa isip niya ang nangyari, lalo na ang gwapong mukha ng lalaking nakaengkwentro niya kanina. Bigla naalala niya ang wallet nito. Bumangon siya at kinuha iyon sa pinaglagyan niya kanina. Hindi na rin niya naikwento sa inay niya ang nangyari. Sinipat na muna niya ang itsura ng wallet. Alam niya na mamahalin ito. Isang leather wallet na may mamahaling brand. Sigurado siyang ang presyo nito ay kulang ang isang buwan niyang sahod. Pagbukas niya ay tumambad agad sa kanya ang lilibuhing cash. Napakarami ding mga bank cards at kung ano-ano pa. Nakita rin niya ang mga ID na naroon. Kinuha niya ang isang driver license na andoon. Mukha ng lalaki ang nasa litrato. Zack Andres L. Madrid? Basa niya sa pangalan nito. Pamilyar sa kanya ang pangalan nito. Parang narinig na niya iyon dati. May nakita rin siyang calling card na naroon. Zack Andres L. Madrid, CEO of El Madrid Company? Basa niya muli. Nakasulat din ang mga contact number, ganoon din ang address ng main office sa Makati. Kung ganoon ay mayaman pala talaga ito. At hindi lang mayaman, dahil sobrang yaman. Nanlaki ang mga mata niya at natutup bigla ang bibig dahil sa naalala. Hindi maaari. Bigla ay kinabahan siya dahil sa ginawa niyang pananapak sa lalaki kanina. Lalo na at naisip niyang ito ang may-ari ng mall at ang fast food chain na pinagtatrabahuan niya. Pumikit siya at kinalma ang sarili. Pagkatapos ay malalim na bumuntong hininga. Isa-isa niyang ibinalik sa loob ng wallet ang mga laman na yun. Humiga na siya at nag-isip kung ano ang gagawin. At nabuo ang isang plano sa isip niya. Kailangan niyang maibalik ang wallet nito para hindi na lumaki ang gulo. Kinabukasan ay nagising siya dahil sa ingay na naririnig mula sa ibaba. Boses iyon ng nanay at kapatid niya. Anong kailangan niyo sa anak ko? Bakit niyo siya inimbitahan sa presinto? Narinig niyang muli. Bigla siyang napabangon at mabilis na bumaba. Hindi na siya nagabala pang ayusin ang sarili. Nay, Brandon? Ano pong nangyayari? Tanong niya agad habang pababa ng hagdan. Kayo ho ba si Samantha Gonzalez? Nakatingin na tanong ng pulis. Oho, bakit ho? Kinakabahan niyang sagot. Kinutuban na siya kung ano ang dahilan ng nangyayari. May reklamo po sa inyo si Mr. Zack Andres L. Madrid. Iniimbitahan po namin kayo sa presinto. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig sa pangalan na binanggit nito. Kung ganoon ay nagsumbong na nga ang lalaki sa mga pulis. Sige, sasama ho ako. Mabibihis lang ho ako.
Paalam niya at agad naman pumayag ang mga ito. Mabilis siya nagbanyo at agad na nagbihis at syempre, hindi mawawala ang sombrero niya. Dinala na rin niya ang wallet ng Il Madrid na iyon. Naksasama ako. Natatarantang wika ng nanay niya. Wag na hunay, uuwi rin ako kaagad. Huwag kayong mag-alala, okay? Wala akong ginawang kasalanan. Sige na, Brandon, ikaw na muna bahala dito kay nanay ha. Habilin niya sa kapatid na tumango lang din. Paglabas nila ay marami ng mga chismoso at chismosa nakikisyoso na kapitbahay nila. Pagdating sa presinto ay agad siya hiningian ng statement sa mga nangyari. Hindi ko ho talaga ninakaw ang wallet. May naghagis lang talaga sa bandang pwesto namin. Paliwanag niya muli. Hindi dumating ang hambog na lalaki at ang attorney lang nito ang dumating na nagpunta sa presinto. Miss Gonzales, ito rin ang medical records ni Mr. Il Madrid. May pasasya sa muka, sanhi ng pagsuntok mo. At mayroon din siyang iniindang sakit sa bandang dibdib dahil sa pagsipa mo. Miss Gonzales, kapag itinuloy ang pagsampa ng kaso ni Mr. Il Madrid, ay sigurado kaming medyo mabigat ang parusang ipapataw sa'yo kapag napatunayang nagkasala kayo. Mariin lang siyang nakikinig sa mga sinasabi nito. Nakuyom niya ang kamao at nakaramdam ng galit para sa lalaki. Ano ang dapat kong gawin? Lakas loob niyang tanong sa pulis. Makipag-areglo na lang ho kayo kay Mr. Il Madrid para matapos na ang lahat at hindi na humatong sa kulungan. Suwestyon nito. Napalingon sila sa attorney ng Il Madrid na iyon nang tumunog ang cellphone nito. Yes, sir. Yes. Okay, I will tell them. Sagot ng attorney sa kausap. Base sa pananalita nito, ay naisip niyang ang lalaking Il Madrid ang tumawag. Excuse me. Ang sabi pala ni Mr. Il Madrid, susubukan daw muna niyang areglohin ang problema kasama si Miss Gonzales. Kapag hindi daw sila nagkasundo, sa kanya itutuloy ang kaso. Hindi siya makapaniwala sa narinig mula sa attorney. Miss Gonzales, pinapasama ho kayo ni Mr. Il Madrid. May mungkahi daw siya sa inyo. Pag-aayaan ito sa kanya. Mabilis silang nakarating sa Makati. Nakatayo siya sa napakatayog na gusali kung saan naroon ang opisina ni Zack Andres Il Madrid. Ikaw ang binibining na ninanais ko, binibining marikit na dalangin ko. Ikaw ang nagbigay ng kulay sa aking mundo, sana ay panghabang